So guys, good morning no. So welcome back ulit sa ating channel. So paki-subscribe na lang din guys and share. So dumating yung plaka natin. So ito yung papel ng motor na bilhin natin. Ng scooter. So dumating yung plaka. So ito na yung plate number. Naka-appear dun sa plate. So meron siyang RFID na ngayong 2024. So kakabit ay ready na natin to. So kailangan i-transfer itong block. Tsaka yung parang coated niya na ayan, para may logo na LTO. So ta-transfer dito yan sa baba. Yung ito tatakip yan dito. So dapat yung ito center din siya mapunta. Tsaka may fold na may line na siyang bali dalawang guhit sa gitna. So yung magiging guide natin. So didikit natin to mamaya sa ulo ng headlight. So dapat nakaganyan siya guys. Nakaganyan siya pagdikit. So bali yung itong itim malilipat dito yan. Parang maging cover niya dito. So fold muna natin siya. Yung motor natin sa baba. So make sure na malinis ang kamay natin. Tsaka yung headlight mamaya. Glass papairan natin linisin. So ito na siya guys. So dapat itong barcode na sa left side, right, left side up. So simulan na natin. So pull natin, hatiin natin siya ganyan. So ganyan. So before pala nyan guys, basahin muna natin pa rin sa likod. So ito. So this level is part of your vehicle identification. It should be positioned horizontally on the lower part of the headlamp. So sa baba ng headlamp natin. Make sure that the surface is clean and dry. And the apply level is not contact with metal. Further information, please visit our website. So ito yung website nila. Pwede nyo siyang i-track dito. Ayan. So LTO office siguro yan. So ito guys, yung pinaka-sample na kaso classic yung headlamp na nilagay nila. Bilog pa siya, which is sa Yamaha na decluts. Usually yan mga bilog. Pero depende sa headlamp natin. So rosy gala kasi motor natin. So patulis pababa. So sa baba natin silagay. Merong ibang brand na patagilid yung head ng lamp kabilaan. So left side kayo ganyan. So simulan na natin. So dapat nakabaliktad mo na siya, ganyan mo na siya. Ito sa left side. So ito tatransfer natin yan dito. So fold muna natin siya. And then up natin, tulak natin siya pa taas. So yan guys, umaangat na siya. Angat natin siya hanggang sa pangalawang fold. Yan, close up ko yung may guhit siya. Yan yan guys, so yan. So hanggang dyan yung tulak natin. So yan na. So make sure lang malinis. Huwag natin hawakan tong pinaka-adhesive niya na transparent kasi madudumi yan. So ganyan na yung itsura niya guys. So pupull natin din ulit yung isa. Ganyan. Ganyan na siya. Sana nasundan. So hirap lang yung camera natin hanggang mahawak. So pull natin pabalik ganyan. So dapat yung pinaka-top nito barcode nito at tama din dito sa top nito. So ayan. Ayan siya guys. Is tama naman. So maging ganito lang yung ito na yung sinasabi kong dalawang fold. So ito yung isa, ito yung pangalawa. So guide, sundan na natin yan kasi yan na yung pinaka guide ng LTO. So pag natama yan,
tama talaga yung dikit natin. So hindi tayo pwede magkamali. So ayan guys, medyo nahirapan pa tayo. So basta may guide na siya, hindi na yan magkakamali for sure. So press lang natin siya para matanggal lang yung mga dumi-dumi, may mga bubbles. So yan guys, so yan, tanggalin pa natin yung mga bubbles. Huwag lang kayo mainip. Kaya dapat tuyo yung kamay nyo kasi sensitive itong ano. So ayan, iwasan nyo lang tumapold yung black na ano, parang antena nya. So ganyan siya guys. Ganyan na yung itsura nya, no? Nakikita nyo, dapat maging ganyan siya. Yan, para naging liter T na siya. So ngayon bababa tayo dun sa motor. Kailangan natin dikit to doon. So ayan, babaklasin ko muna siya guys. So tanggalin na natin yung ditong side. Kita ba? So ito tulak na natin pababa. So ganyan guys, sundan nyo lang ha. Ayan, natanggal na natin. So tulak na natin siya pababa para maidikit na natin to. So yan, okay, ayun. So guys, tumikit na siya, naging isa na siya. So linisin natin para matanggal ulit yung bubbles. So yan. So nakita nyo yung guide na ito. Tsaka ito, pag tama yung pagkagawa nyo is pantay yan dito din. So nakita nyo nagiging tama yung guide natin. So marami namang reviews sa YouTube, no? Pag-aralan nyo muna bago sidikit para iwas mali. Kasi sayang to. Hirap pumingi sa LTO nito. Tsaka hindi ko alam kung makahingi pa kayo. So pag sa lamp na siya is dapat ganyan, mabasa nyo na ito 765 in GG. So wag ganyan, kasi hindi mo na mabasa yan, baliktad na yan. Dapat ganyan talaga siya. So pag dikit mamaya sa motor, tanggalin na natin to. Same lang sa mga sticker na nabibili din natin. So ganyan, tulak lang. So ingatan lang dumihan ito kasi napaka-sensitive tong RFID nito. So pinagkaiba nito sa mga RFID na nakikita natin sa 4 wheels is, so nakaload yun para sa mga toll gate, para hindi na hassle yung mga motorista na dire-diretso na sila. So ito naman is nakapaloob dito is mga record ng mga natin, details ng motor natin, para nakascan na siya automatically sa mga enforcer natin sa kalsada. So ganyan na lang guys. So ayan, ingay pa si kuya rider. So baba na tayo sa motor. So dito na tayo guys sa unit natin. So yan, si Hello Kitty. So babae kasi binilang ko nito. So yan guys, so, lapag muna natin yung mga gamit natin. Pamunas, tsaka na sticker. Ayan, punasan natin siya. So lalagay natin siya. So, lagay natin siya dito na. So ito kasi signal light tong ano,
Left, ito yung sa left is signal light. So sa iba nakikita ko nakaganyan horizontal, so hindi ko alam sa kanila. So binasa na rin natin kanina yung direction ng LTO, which is in lower part headlight. So dito tayo. So marami sa YouTube yung depende kasi sa ano ng motor, no, design ng headlamp nila. Kaya nalinis na natin. So guys, buuin na natin paglinis para hindi tayo magpakaruwas pa. Yan, panasin na natin. Nasa natin tayo muna. So tama lang pabili natin ng unit na ito guys. May dumating agad yung plaka din. Nabigay din ng owner. So 10,700 lang ito. So paluat natin siya ng malinis na basahan. Ito guys. So tissue. Pasensya na kayo. Mahirap mag-video mag-isa. So, yung problema na ito guys, pag nabasag, yung pinakamahirap, so hingi ka ulit siguro sa LTO. So bawal lang siya sa mga metal makontak, so which is sa plate metal yun. Dito side lamp, and pag alam ko bawal din siya sa may mga electrical wire na malalapit, baka mag-trigger yung ano, yung antena ng ano na yun. So yun guys. So dito na tayo. So nakaganyan dapat siya guys. So may mababasa nyo. So ini-scan na kasi ito ng mga ang ano, authority personnel natin pag nagka-problema. So nakapaloob na yung lahat ng data dito sa motor natin. So yan, kasi ba nakikita ko ganyan sa left side. So tayo dito na, mas ano ako dito kasi nakalagay dyan sa likod, diba? Dito tayo, huwag tayo sumunod sa kanila, sarili nilang decision yan. So pull lang tayo dito sa dulo. Yan, huwag kayo matakot magkamali guys. Ganyan. So mahirap lang gumalaw mag-isa. So i-update ko kayo mamaya lang, no? Mahirap, baka tumabingi. So update ko kayo ulit na siya guys. O nadikit na natin siya. So kasi medyo may pagka-perfectionist tayo kaya tinaba na natin yung cellphone. So kahit di naman siya ganong perfect, nobody's perfect, ika nga. So yung center nito, pinaka-antena, so inano ko na dito sa center din ng motor. So nakapaling lang yung motor natin. O ganyan siya dapat guys. Yung ito straight pababa. So yan na yung pinaka-reference line natin. So yan, diretso sa gulong para sabihin naman nilang medyo professional yung kumabit. So ito okay na to guys. Wala naman na siyang bubbles, tsaka transparent yung ano to. Hindi naman siya sagabal sa ilaw natin. So yung ilaw natin dito na. So yan yung barcode sa right. So hindi ko na alam yung ito, hindi ko na review. Basta pag alam ko antena ito.
ito yung plate number natin guys. Oh. So yun din yung naka-appear dun sa likod. Tingnan natin. So ito din yung barcode nya sa taas. Siguro same lang sila nun. So yeah, 765 engine. 765. So sabi pwede, tama nga. So okay na tayo guys. So maraming salamat sa mga nanonood. Paki-subscribe na lang, like and share. Maraming salamat. So yung motor natin.